Ka-Wonder, welcome to World's Biggest Frame. Good morning! Travel recap tayo for our Dubai travel. So for this day, ang aga nga namin nagising kasi sa sobrang init ng panahon, hindi talaga namin kaya mag-stay sa labas hanggang 10. So 7:30 pa lang bumaba na kami para mag-almusal. So yung plan namin, dapat 8 AM nakasakay na kami papunta sa aming destinasyon. So while waiting sa taxi, kailangan ko nga insert tong SIM card kasi may free data siya ng 5GB. Gagamit talaga to once na kailangan namin mag-book ng taxi. Binibigay pala to sa immigration bago kayo mag-exit. Libre lang po to. Magagamit nyo to hanggang kailan kayo nasa Dubai. Pero once na nag-exit na kayo ng Dubai, automatic po cancel na rin to. So meron siyang instruction kung paano gamitin at kung paano nyo malaman yung number. Yung plano po talaga namin today ay pumunta sa Atlantis, Dubai. But sa to say, nung dumating kami doon, sarado daw po siya sa public. So ayun na nga, nag-isip na lang kami ng plan B kasi syempre nag-effort naman na kami na gumising ng maaga. So napagdesisyonan namin na pumunta sa Dubai Frame. Yun nga lang, ang layo ng Atlantis going to Dubai Frame. Pero wala din naman kaming choice. So I think we spent like 94 dirham sa pamasahe sa taxi. Pero carry lang, di kasi talaga kaya mag-metro kasi sobrang init ng panahon. I think sa 1 week namin sa Dubai, we spend like almost 1,000 dirham sa taxi. Kasi 2 dirham lang yung babayaran per ride sa metro. But we don't have choice kasi sobrang init talaga dito sa Dubai. Nagkataon na pumunta kami dito summer. So nandito na kami mga ka-wonder. So habang inaayos ng boyfriend ko yung tripod, maglakat-lakat muna ako. Titignan ko muna kung saan yung best view na pwedeng ilagay yung tripod namin. Malapit pala tong Dubai Frame sa airport. So ito yung building na una nyong makikita mga ka-wonder. Next naman is yung Museum of the Future. So ready na nga yung tripod mga ka-wonder. Na-position na rin siya. Syempre hindi pwede na hindi ko muna i-try para at least malaman namin kung nasa tamang position ba yung tripod. And upon checking, okay naman siya, kaya nag-moment muna kaming dalawa bago kami pumunta sa loob. O diba, perfect na perfect talaga mga ka-wonder na may dala kayong tripod, lalong-lalo na kapag dalawa lang kayo ng boyfriend nyo. Para meron naman kayo mga ganitong moment na perfect yung kuha. So bago kayo pumasok sa loob, kailangan nyo munang bumili ng ticket. So ito yung Dubai Frame timing nila at saka yung price ng ticket. So yung ticket nila is worth 50 dirham. So for only 50 dirham each, makakapasok na kayo sa loob. And take note ha, so far ito yung pinakamurang entrance fee na napuntahan namin. Pwede din po kayo mag-book ticket online, pwede din po kayo mag-walk-in. So depende na po sa inyo. Sabi, habang papalapit kami ng papalapit mga ka-wonder, ang laki pala nito at saka ang ganda niya. Oh, Diyos ko, hindi ko alam. Real gold ba yan? Ang ganda niya talaga. So tara, pasok tayo. So pagpasok nyo pala, meron pala dyan cameraman. Tapos sasabihin sa inyo ng security guard at dumiretso doon para magpa-picture. Akala namin free. Nung pa-exit na kami, may bayad pala yun siya mga ka-wonder. After kayo picture ng photographer, bibigyan kayo itong card na to para maklaim nyo yung picture pag-exit nyo. So pagdating nyo naman sa second floor, meron din taga-picture doon na ipapatayo kayo. Syempre nagpa-picture din kami. So ito yung makikita nyo pagdating sa second floor. So ngayon naman po, pupunta tayo sa elevator kasi aakyat na tayo sa top floor. Oh my God, I'm so excited. So pagpasok namin sa elevator, ganito siya mga ka-wonder. Makikita nyo yung labas kasi transparent yung elevator. O diba ang galing? Pagbukas ng elevator, siya po yung magwa-welcome sa inyo kasi sasabihin niya yung dapat at hindi dapat gawin. And now, we are on the highest level of Dubai Frame. Oh my God, sobrang ganda niya talaga. Pero hindi naman siya nakakatakot na maglakad ka dyan sa gitna. Carry naman. Hindi yung katulad sa mga ibang bansa na sobrang nakakatakot. At sa mga gustong magpa-picture, titingin lang po kayo dyan. Automatic na po yun. Meron din naman nag-a-assist kung kailan kayo mag-smile. So sa case namin, hindi namin inisip na yung picture pala ay may bayad. Okay? So, sobrang saya namin na yung entrance fee is 50 dirham only. Pag exit namin, bago kami pumunta sa elevator, pinadaan kami doon sa parang picture will cost 150 to 50 dirham. So, depende sa frame. Meron hard frame, meron naman
carton lang yung frame niya for the 50 dirham. So, kung magugutom rin pala kayo, no worries kasi meron din silang cafeteria sa taas. And yung price naman, affordable naman siya mga ka-wonder. Pagbaba namin sa ground floor, ito yung bungat sa amin agad, yung souvenir shop. So, dito namin i-claim yung first picture namin nung unang pasok namin sa ground floor. Marami din po kayong mabibili dito na iba't ibang klase ng souvenir. So, ipapakita ko po sa inyo yung picture namin sa Dubai Frame at kung magkano yung halaga. So, ito yung picture namin sa pinakataas, okay? May option sila 150 dirham or 50 dirham. So, yung green up namin, yung 50 dirham na lang. Yung difference is, yung frame niya, kapag 150 dirham, parehas yung sa second picture, this one na hard leather. Yung 50 dirham naman, hindi siya hard leather. Pero okay na talaga. Importante naman doon yung picture. Ito naman yung picture namin sa ground floor. I love the frame. Hard leather siya. And hindi lang siya isa mga mig. Ito pa, kasama siya. Ang ganda talaga nito. I really appreciate. Lahat yan, okay, 2 picture for only 150 dirham. So, mas mura yung picture sa ground floor kaysa yung sa pinakataas. Pero, overall, we love it. And take note pala, may option kayo. Pwede nyo yan hindi kunin or pwede naman kunin nyo yan. So, nasa sa inyo kung kukunin nyo yung picture nyo o hindi. Hindi naman nila kayo pupersahin na kailangan nyo talagang kunin kasi na-print na or nalagay na sa frame. At a big no. So, wala po kayong problema kung medyo tipit ang travel. Hindi nyo na kailangan na kunin yung picture. After naman namin pumunta sa Dubai Frame, we decided na pumunta sa Mercato Mall para mag-lunch. Tulad nga sa mga sinabi ko sa previous na vlog ko, nakaramihan sa mga mall dito sa Qatar ay transparent yung ceiling nila, which is ang ganda ng vibe. Mercato Mall is like based on Italian theme yung interior design niya. At dahil gutom na kami, we decided na umorder na lang ng KFC. Syempre, pinakain ko siya ng KFC. Mas madali kasi iserve yung fast food kaysa yung food na lulutuin pa lang. So, this is the Mercato Mall from second floor. So, ito po yung food court nila. Yes, you heard it right. This is the food court na ang syala, ang social, ang sarap kumain dito. Napaka-relaxing. And yung vibes niya, feeling ko wala ako sa UAE. Parang nasa somewhere in Europe ako, mga ka-wonder. And syempre, hindi kumpleto ang araw natin kung walang picture. And I'm so happy kasi marunong kumuha ng picture yung boyfriend ko. So, hindi kami nagtalo sa mga picture. Yung lamang po for today's video. Bye!